Atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa isang diwa't himig, isang pagdakila. Atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Purihin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano. Hilingin po natin ang biyayang ito at upang tayo maging marapat, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang ating bayan, ang mga OFW, ang mga mabuting sundalo at pulis, ang mga may sakit. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at tumahadlang upang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Napakahangal ang mga taong hindi nakakikilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aralan nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakilala siya na lumalang sa mga ito. Sa halip, ang apoy, ang mabilis na hangin, ang unos, ang mga bituing naglalayag sa karurukan, ang rumaragasang tubig, at mga tala sa kalangitan, ang kinikilala nilang mga Diyos na namamahala sa daigdig. Kung kinikilala nilang Diyos sa mga ito, dahil sa kanilang angking kariktan, dapat ay malaman nilang higit na dakila ang lumalang sa lahat ng iyan, ang Panginoong may kapal. Siya ang pinagmula ng lahat ng kagandahan, ang lumikha sa lahat ng mga ito. Kung namangha sila sa kapangyarihan ng mga ito, dapat nilang malaman na higit ang kapangyarihan ng lumikha sa mga ito. Sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sangnilikha, makikilala natin ang lumikha. Baka naman hindi sila dapat sisihin ng lubos. Maaaring nagsikap silang makilala ang Diyos, ngunit naligaw lamang sa kanilang paghahanap. Sa pag-aaral ng mga bagay na nasa paligid nila, lubhas silang naakit sa kagandahang kanilang nakita. Hanggang sa naniwala silang Diyos nga ang mga ito, ngunit wala silang tunay na maidadahilan sa kanilang pagkaligaw. Kung nakayanan nila ang pag-aral ng sansinukob, bakit di nila nakilala ang Panginoong may likha sa lahat? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal.
Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay, at wala ring naririnig na kahit anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa, hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayun din noong panahon ni Lot, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayun din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang mga nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit, ang sino mang mawala ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan. Sa gabing iyon, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid, kukunin ang isa at iiwanan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ng mga buitre. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Laslet Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal sa kanyang anak upang maging maayos ang lahat. Ano po sa tingin ninyo ang mararamdaman ninyo kung sa awa at pag-ibig ng Diyos ay mapunta kayo ng langit, samantalang ang asawa ninyong mahal nyo at minamahal kayo, anak ninyo, magulang ninyo, kapatid ninyo, kamag-anak, kaibigan ninyo, or at least kakilala ninyo ay mapunta naman ng impyerno? Ano sa tinginin po ninyo ang mararamdaman ninyo? Siyempre, lahat tayo gusto nating mapunta ng langit, and by saying lahat tayo, we mean, di lang tayo, kundi pati na ang ibang tao, lalong-lalo na yung mga taong close sa atin. Unfortunately, parang hindi ganyan ang mangyayari. Sapagkat sa ating narinig na gospel reading, ang sabi ay may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan, kukunin ang isa at iiwanan ng isa. Sa tingin ko, close or at least magkakilala ang mga taong ito. Gayunpaman, kukunin ang isa at maiiwan ang isa. Kukunin ang isa at iiwan ang isa kahit close pa silang dalawa. Kamakailan ay may nag-post ng picture na magkatabi, magkasama, sina Piolo Pascual at si Eman Bacosa Pacquiao, anak din ni Manny Pacquiao. Mayroon kasi mga nagsasabi na may hawig si Eman kay Piolo Pascual. Kaya siguro may nag-set ng meeting nilang dalawa para kunan sila ng litratong magkatabi, magkasama, at para makita kung may batayan ang sinasabi ng iba. Nako, may mga
nag-comment na, palagay ko, mga die-hard fans ni Piolo. Ay, hindi! Ay, layo Ang kamukha ni Bacosa Pacquiao ay ang kanyang ama, si Manny. Hindi si Piolo, period. Suplado. Pero parang gusto kong magkomento, hoy, hindi nagkakalayo. Nakita niyo magkatabi, magkasama. Nagkakalayo ba? Magkatabi yung iba parang hindi nakuha yung joke ko. Anyway, magkatabi, magkasama, yung dalawang lalaki sa higaan, yung dalawang babae na magkasamang gumigiling, at dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Palagay ko naman, hindi lang magkatabi, magkasama ito, close pa ito kahit papaano. Di man magkamag-anak, di man magkapamilya, magkakilala. Pero kukunin ng isa at iiwan ng isa. Okay. Ano sa tingin po ninyo ang mararamdaman ninyo? Halimbawa, kayo itong kinuha. And then yung isa na close naman din sa atin, hindi kinuha. Hindi kaya sabihin natin sa Panginoon o sa anghel ng Panginoon na kukuha sa atin, teka, isama natin siya. Ba't natin iiwan? At hindi kaya malungkot tayo kapag tayo nasa langit na, kapag ang ating mahal sa buhay ay nasa impyerno naman? Hindi kaya natin isipin, ang Diyos ay unfair naman? Unfair? Tandaan po natin na mas mabuti ang Diyos sa atin. Tandaan po natin na mas mapagmahal, mas maawain, mas makatarungan ang Diyos sa atin. So kung mahal natin ang mga taong mahalaga sa atin, mahal din sila ng Diyos na higit pa sa pagmamahal natin. At kung ayaw natin hindi sila maligtas, mas ayaw ng Diyos. O hindi nga ba't yun ang sinasabi sa 2 Peter 3 verse 9? Hindi kagustuhan ng Diyos na mapahamak ang isang makasalanan. Ang kagustuhan ng Diyos ay ang siya'y magbago sa kanyang pagiging makasalanan. Isa pa mga kapatid, tandaan natin na kapag tayo nasa langit na, sa awa at pag-ibig ng Diyos, ang magiging pag-iisip natin ay iba na. Ang magiging pag-iisip natin ay in line na sa pag-iisip ng Diyos. We will see things differently because we will see things, people, as God sees them. Yes, mas perpekto syempre, mas iba syempre ang pagtingin ng Diyos. Pero at least, we'll come close. I mean, our thinking will be in line with the thinking of God. So kung ano yung kanyang mararamdaman sa kalangitan, halos ganun din ang ating mararamdaman. Lalo pat minsan nilinaw niya, di ba? Sino ang kanyang tunay na ina? Sino ang kanyang tunay na kapatid? Yung sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya't kapag tayo nasa langit na, ang magiging tunay nating mga kapatid, mga ina, mga mahal sa buhay, kapamilya, ay yung nasa langit ding tulad nating naniwala at sumunod sa salita ng Diyos. Nandoon ang ating tunay na pamilya. Kaugnay nito, tandaan po natin na ibang humatol ang Diyos. Dito sa ating lipunan, sa lupang ibabaw, pwedeng hindi pa totoo yung sinasabi na hatol na beyond reasonable doubt. Sapagkat alam naman natin na ang mga hukom, ang mga lawyers, tao rin yan. Nagkakamali o naloloko din yan. Kaya nga, hindi maging mabuti ang ating bayan. Daming marunong na lawyers. Daming marunong na hukom na hindi ginagamit ang kanilang katinaluhan sa kabutihan. Kaya't ang kanilang hukom, minsan pwede pong mapagdudahan. Pero hindi ang paghuhukom at justisya, hatol ng Diyos. Kapag hinatulan tayo ng Diyos, sino mang mahatulang mapunta ng impyerno, ibig sabihin nun, lahat na ng paraan, lahat na ng means, upang iligtas ka, na-exhaust na ng Diyos, pero hindi ka nakinig, hindi ka tumalima, hindi ka nagbago. Kaya mapunta man tayo ng impyerno, it will not anymore be on God, it will already be on us. Hindi naman, kailanman magiging sa Diyos ang pagkukulang, sa Diyos ang kasalanan. Hindi, tayo. Sapagkat ang ibig sabihin lamang kung tayo may mapunta ng impyerno, lahat na ng paraan na binigay ng Diyos para tayo tumalikot at magbago sa ating kasalanan, inislam natin, tinalikuran natin, hindi natin pinansin. Kapag tayo natulan ng Panginoon na mapunta ng impyerno, tayo mismo makaka-realize, makatwiran ang hatol ng Diyos. Wala tayong ibang sisihin, kundi ang sarili natin. Dito po natin maibabaling uli ang sisi sa sino mga mapupunta ng impyerno. Sapagkat ang pagkapunta nila sa impyerno will just confirm the countless times they have ignored God's offer of forgiveness. Kaya hindi na talaga tayo maaawa Kasi hindi na rin maaawa ang Diyos. Dahil ang awa niya na lubos ay pinaagos niya sa mga mapupunta ng impyerno. Pero hindi tumalima dito. Besides, our happiness, our joy in heaven will be perfect. Wala nang magiging kalungkutan. Yun ang sinasabi sa Revelation 21 verse 4, if I'm not mistaken. In heaven, there will be no more crying, no more pain. He will wipe away our tears.
Our joy will be perfect sapagkat our joy will depend not on things, not on persons, not on people na nagbabago, kundi sa Diyos na nagbabago. In fact, wala na tayong ibang titingnan, kundi ang Diyos lamang. At yun ang kukumpleto sa ating kaligayahan. At ang sight o makita natin ng sino mang tao na very close pa sa atin, na mapunta ng impyerno, hindi babawas kahit katiting ng kaligayahan natin habang tayo nakatingin sa Panginoon natin. In fact, ito pa'y mas makapagpapatindi ng kaligayahan natin. Bakit? When we realize na tayo man ay karapat-dapat mapunta ng impyerno. Pero dahil sa awa at pag-ibig ng Diyos na tinanggap natin, napunta tayo ng kalangitan. So, doon magkakatalo sa pagtanggap sa awa at pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero sabi ko nga, mas titingkad ang kaligayahan natin sa langit dahil makikita nating may impyerno. In as much as tayo rin ay pwedeng napunta ron kung hindi natin tinanggap ang awa at pagmamahal ng Panginoon. So that's it. Isa sa magandang punto nito ay matatapos din ang mga concerns natin para sa mga taong minamahal natin. Yung mga concerns natin na madalas ay nakapagpapahirap sa atin, pero ginagawa pa rin natin sapagkat nagmamahal tayo. Yung mga concerns like, kamusta na ba sila? May nakakain kaya sila? Okay kaya ang buhay nila? Paano na ang buhay nila pag wala ako? Kailangan bigyan ko sila, ganito, ganon. Na madalas ay napapabayaan natin ang sarili natin dahil puro lamang sila ang inaasikaso natin. Sapagkat hindi naman natin makuhang maging masaya kung malungkot ang mga taong sa atin ay mahalaga. Nevertheless, alam natin na hindi naman po pwedeng laging ganyan. At sa langit nga po magtatapos na yan. Hindi sa mawawalan tayo ng pakialam, kundi dahil sa langit magaganap na ang ating kaligayahan. And besides, isa sa mga dahilan din naman kung bakit tayo mapupunta ng langit ay dahil sa pagsunod natin sa Diyos na laging iniisip, hindi ang kapakanan natin, kundi ang kapakanan ng mga tao sa paligid natin. Kumbaga, ang langit ang siyang magiging isa sa mga gantimpala ng Diyos sa atin. Gantimpala na dahil nabuhay tayo hindi para sa sarili natin. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa pagdiriwang natin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat. sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko Alam kong diringkin ng Diyos sapagkat alam niya ang ang pinagdaraan. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat. sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Diringkin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo po akong makasunod sa iyo. Na wag kong sayangin ang mga pagkakataon na binibigay mo sa akin upang ako ay mapalapit sa iyo at upang ikaw ay makasama ko. Lalong-lalo na pagkatapos ng buhay sa mundong ito. Wag nawa akong magsisi para sa mga pagkakataong inaksaya ko upang ako ay mapago mo. Tulungan mo ako, Panginoon, na maisukong aking buhay sa iyo. Pinagdarasal ko rin po ang mga tao na sana'y makapagbago. Sana'y hindi maging huli ang lahat sa kanila. Sana'y tanggapin nila finally ang awa at pag-ibig mo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan.
Kanya pababayaan. babalik sa Paniwalaan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong magandang mangyayari. Lalapit ka kay Jesus. Maaring matagal, maaring maging mahirap, pero kahit naman unti-unti ang importante, maging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Magandang mangyayari sa iyo kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparang sa unang-una, ngayon magpakailanman pa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, Amang mapagmahal, ngayon sa iyong hapag, kami nag-aalay. Alak at tinapay, alay ng iyong bayan. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, Amang mapagmahal. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ipinasya niyang kusang mamatay upang sa sandali ng aming pagpanaw, sino man sa amin ay huwag mawalay sa iyong pagkupkop at pagmamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay. Nasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay, ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumaong. Kaya hindi ng mga walang nakaalaala. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang Ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa
sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo namang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Palad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Buhay ay may kulay kung mayroong pagmamahal. Ang bawat tao'y may kanyang tanging pangarap. Tao kang may tungkuling magpayag ng pagmamahal. Ang kalinga sa iyo'y tanging handog ng Diyos, sapagkat ika'y sanga ng pag-ibig na sa Kanya'y bumubukas. Ang tahat ng biyaya sa Kanya ay iyong tinanggap, ay malayang ibagi sa isa't isa, sapagkat ika'y sanga ng pag-ibig ng Panginoon. Sapagkat ika'y sanga ng pag-ibig ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming Kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet,
Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasal at ikapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Sa ibang parokya, sa ibang mga chapels, sa ibang mga institusyon at individual. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Malayan kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Inialay ang pag-ibig na walang sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nalisan. Ang Birhen kong umibig ay walang siramis, pagsintang sa dalinis sa iyo hanggang langit. Birhen, Birhen mahal, sa awit at sa dasal. Ang